Alright, nagbabalik kami. Ako ulit si Mark Ladringan. Kasama ko ngayon si John Lawrence Gordo. at si AJ Nasol. at ngayon, i-discuss namin ang code na ginawa namin. This program is dinesign namin para i-demonstrate ang CPU scheduling sa graphical interface gamit ang Java Swing application. At ang program namin ay mayroong several key components. Sa ating text fields, we have org field and num process field for organization name and number of process input. Arrays of text fields, we have arrival fields and burst fields to capture arrival and burst times for each process. Sa ating namang table and labels, we have result table that displays scheduling results while AVG waiting label and AVG turnaround label to show average times. Sa string naman natin, meron tayong organization name that stores the name of the organization using the program. Ang mga elements ito ay mahalaga para sa ating code. At sa baba nito, nag-set kami ng title, size ng interface, default close operation, and layout ng interface. And dito naman, nag-set din kami ng empty border. At ito yung size niya. Then, input panel. Ito yung pag-i-inputan ng organization name and number of process. Then, after that, naglagay din kami ng submit button para after maglagay netong dalawa, ay isasubmit. Tapos, i-display sa result panel. Then, naglagay din kami ng table sa result panel para organize yung mga naka-display dito. And sa baba nun, naglagay din kami ng average waiting time and average turnaround time. Then, sa tabi nun, naglagay kami ng question na, do you want to continue? Then, may retry button, na kapag na-retry, ay makiklear yon. Then, exit button, na pag in-exit, maglalabas na, are you sure you want to exit the program? Confirm, exit. Then, mag-exit na yan. Then, thank you, organization name, for using the program. Then, dito naman, sa action perform, ito yung action na ginagawa based sa dito sa condition. Then, pag empty daw yung organization name, please enter the organization name and error po yung lalabas. Then, dito naman, ganoon din sa number process, maglalagay pagka-input ng number process, mag-i-input ng arrival time and burst time. And yung arrival time po, nakadepende sa kung ano ilalagay mo sa number process. Ganon din naman sa burst time process. Sa ating namang FS scheduling, meron tayong arrival times, burst times siya, waiting times, turnaround din siya, time process. Dito sa part na to, dito natin kukunin kung paano yung ginagawa yung first come, first serve scheduling. And sa part naman na ito ay para i-print ang mga input ng ating nilagay ng mga numbers. And para sa ating clear fields is, ito yung nire-reset ni program yung mga ating in-input kapag ang naging output natin is retry. Okay? And dito naman po, sa main function natin, na natin ilalagay lahat para mag-display sa system natin. Ngayon, irarandom po natin yung program natin. Titignan natin yung itsura. At ayun po, pag niran natin yung program, ganito ang mangyayari. So, first, kailangan natin mag-input ng organization name. Ang lalagay po natin ay IT, 5 na lang. Pero kahit ano pong i-input nyo dyan, okay lang. Number of process, 5. And submit. Then, after submitting, maglalagay po tayo ng arrival time. So, kahit ano lang po muna lagay natin, since try lang naman to. Ayan. And after mag-input ng arrival time, maglalagay naman tayo ng burst time. 8. Kahit ano lang po ulit. Pagka okay po natin, and yan, magdi-display na po siya dito. And ito naman po yung average waiting time and average turnaround time. Then, ito naman pong retry natin. Pag pinindot natin, magki-clear po lahat.
Then, pwede po tayo mag-input ulit. Then, meron din po tayong exit button dito. Pag pinindot natin, lalabas to. Then, pag yes natin, and yun. Thank you for using the program. And that's all for our program. Thank you po. Thank you. Thank you.